Hindi po magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat at ang aking pambabasahan ay para po kay Boyet or Kimino na matatagpuan sa 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 3. Ang pangitain ni Samuel. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh ng panahong iyon. Bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitang galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Eli, minsan natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo kung saan naroon din ang kaban ng tipan bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan sa santuaryo. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Thank you po. Good evening po sa ating lahat. Tayo po mag-share sa ating daily devotion dito po sa 1 Samuel chapter 3 verse 4 to 6. Na tinawag ng Panginoon si Samuel at kanyang sinabi, narito ako. At siya'y tumakbo kay Eli at nagsabi, narito ako sapagkat tinawag mo ako. At kanyang sinabi, hindi ako tumawag. Mahiga ka uli, at siya yumaon at nahiga. At tumawag pa uli ang Panginoon, Samuel, at bumangon si Samuel at naparoon kay Eli. At nagsabi, narito ako sapagkat ako'y tinawag mo. At siya'y sumagot, hindi ako tumawag, anak ko, mahiga ka ulit. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 4 verse 7 to 9. Natakot sila, sinabi nila, may dumating na mga Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo ngayon. Ngayon lamang nangyari ito sa atin. Kawawa tayo. Sino ngayon ang makakapagligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang Diyos? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Egyptyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. May mga kababayan, lakasan natin ang ating loob, magpakalalaki tayo upang hindi tayo matalo at maalipin ng mga Hebro. Tulad na maalipin natin sa kanilang lumalaban tayo. Amen. Samuel chapter 3 verse 10 to 12. At ang Panginoon ay naparoon at tumayo at tumawag na gaya ng una, Samuel, Samuel, Samuel. Nang magkagayo sinabi ni Samuel, magsalita ka sapagkat dininig ng iyong lingkod. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, narito gagawa ako ng isang bagay sa Israel na ang dalawang tainga ng bawat isa na nakikinig ay magpapantin. Sa araw na iyon ay aking tutuparin kay Eli ang lahat ng aking sinalita tungkol sa kaniyang sambahayan mula sa pasimula hanggang sa wakas. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Samuel chapter 3 verses 13 to 15. Ito po ang sinasabi. Sinabi ko sa kanya na paparusahan ko habang panahon ang sambahayan niya dahil pinabayaan niya ang mga anak niya sa mga ginagawa nilang paglapastangan sa akin kahit alam niya ang tungkol dito. Kaya isinimpa ako na ang kasalanan nila hindi mapatawad ng anumang handog kahit kailan. Natulog si Samuel hanggang umaga at binuksan niya ang pintuan ng sambahan para sa Panginoon. Natatakot siyang sabihin kay Eli ang tungkol sa pangitain. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 3 verse 16 to 18. Ngunit tinawag siya ni Eli. Samuel anak, sumagot si Samuel. Ano po yon? Nagtatanong si Eli. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa iyo? Huwag kang maglilihim sa akin. Parurusahan ka ng Diyos ng matindi kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat ng sinasabi niya sa iyo. Pinagtapat nga ni Samuel ang lahat na sa kanya. Wala siyang itinago at sinabi ni Eli, siya ang Panginoon, gagawin niya kung ano ang tingin niya ang mabuti. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Good evening po sa lahat. At ang aking babasahin para po sa ating daily devotion ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 3 verses 19 to 21.
Sabi rito, habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beerseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Patuloy na papahayag si Yahweh sa Shilo sapagkat siya nangungusap kay Samuel. Sa Shilo, dinirinig ng buong Israel ang salitang ipinapahayag ni Samuel. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Please share the I think we like amen. Okay. God bless everyone.